Nakaharap niyo na po ba siya? Wala po. Yung totally face-to-face, hindi po. Nagkikita lang po kami. At Mga seldom distance. lang po yung distance sa court. Unang-unang beses niyo siyang nakita, anong naramdaman ninyo? Nung una ko siyang nakita, para bang nanliit talaga ako na hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko, para akong magalit, na para akong naawa. Naawa ako sa aking mga anak kasi nakikita ko siya nakapit na jeans, tsaka nakatuck-in na knitted na black, tapos parang off-shoulder, tapos naka-sunglasses. Sabi ko, ang ganda-ganda naman niya. Para akong na-insecure sa aking mga anak. Tapos sabi ko, kawawa naman yung mga anak ko. Kinakain na ng uod, tapos siya, ang sexy-sexy, ang ganda-ganda. Parang yun ang pumasok sa isip ko, Miss Tony. Bakit ka nandito at yung anak ko nandoon? Yun po. Before pa man na nalaman na siya ang gumawa, nag-request talaga ako sa police, ma'am eh. Sabi ko, sir, pwede na pagbigyan niyo ako pag nakita ko yung kriminal na gumawa sa akin, kahit na kunting sandali lang. Gusto ko talaga dudurugin eh. Kaya nung time na yun, nang magkita kami, galit na galit sana ako, pero ang nasa isip ko, no, kapag ginawa ko to, hindi matatahimik yung aking mga anak. Kahit gaano pa man kasakit, gaano kabigat, kahit anong galit na meron po sa akin, kahit nandun na po sa kapit ng buhay man, ang nais ko pa rin kaligayahan na eh. Dahil pag gumanti ako, alam ko hindi po sila matatahimik eh. Kaya, naniwala naman po tayo na may Diyos eh. Every day, nakikita ko siya every morning, andun sa harap ng altar po ng mga bata. Altar po kasi doon Opo. ng Tony. So yun na po ginagawa ko every time na makakaramdam po ako ng parang susuko na kasi parang na-prostrate na po kami sa usad po ng kaso. Napaisip na nga ako na ako na lang kayang gagawa. So, Ganun, may maiisip mo yes, yun. nagpipray na po ako na huwag po ako magkasala, huwag po ako maging kriminal. Yun na lang po ang alas ko eh, yun po ang paraan para makita pa kami muli. Naniniwala po ako na balang araw, magkikita pa kami muli ng aking mga anak. At yun na lang po ang pinag-umutan ko eh. Mag-aapat na taon na, hindi niyo pa nakakaharap si Janice at yung gumawa nito sa anak mo. Ano ang gusto niyong sabihin sa kanya? Janice, kung hindi ka sana nagpadala sa dikta ng demonyo, sana masaya tayong lahat. Sana kasama pa rin namin yung mga anak, makikita pa rin namin na umakyat sa stage, nakasuot ng puga. Pati ikaw na rin sana. Nabigyan pa rin ng bagong buhay. Pero wala na eh. Hindi lang ang anak namin ang sinayang. Pati sarili mong buhay sinayang mo rin. Ma'am Love, kanina sabi ni Sir Cruz, ang nagpipigil sa inyo na gumawa ng masama ay dahil gusto niyo magkita-kita pa kayo ng anak ninyo sa langit. Pag nakaharap niyo yung dalawang anak ninyo, ano yung unang sasabihin niyo sa kanila? You are highly favored by God. You are loved. And that I am so very proud of you. Paano niyo po gustong maalala ng mga tao si Gwen at si Boy Boy? Mas pagbibigyan nila po ng kawa-kawa. Kasi yun ang gusto nila eh. Charity. At yan din po ang ginagawa namin sa school namin. Nag-initiate po kami ng mga projects para po sa mga kabataan. Yung mga disfortunate po, mga estudyante, tapos na halos hindi po makapag-aral. Doon lang po namin binubuhos yung aming resources, time namin. Kasi pa paano alam po namin, nakikita niya doon sa taas si Boy Boy at sa Neguena. Masisiyahan po sila. So yun po ang aming hangad na maraming Boy Boy at Gwen at mga kabataan po pa kami matulungan na mapaganda po ang buhay. Maging responsabling bata at may takot po sa batas at especially sa Panginoon. Ang pinaglalaban namin ngayon ay hindi lang ho para sa aming mga anak, kung hindi sa lahat ho ng mga nagiging biktima at protektahan din ho yung mga hindi pa ho nabibiktima ng mga bata. At ipaglaban po natin sa tamang paraan po. Huwag po nating bidaan sa dahas. Manalig lang po tayo na may Panginoon nandyan po gagabay sa atin. At alam ko, wala imposible eh.
kapag andyan si God, makakamit din natin ang hustisya. Ang tunay po na hustisya.